Mga ka-Republic, bukas ay tatangkain ng Barangay Ginebra na sungkitin ang kanilang pangatlong panalo laban sa NLEX na hindi magiging madali dahil sa magandang nilalaro ng Road Warriors. Kung maganda ang simula ng NLEX, mas nakakabilib ang Magnolia na tumuhog na ng 5 magkakadikit na panalo at wala pang talo ngayong Philippine Cup. Pero ang tanong ng mga fans, totoo na ba yan? Baka hanggang umpisa lang yan. Pitong taon ng tagtuyot sa championship ang Hotshots at nilalagyan na sila ng tag na Intro Boys. Ngayong conference, gusto itong ipagpag ni Coach Chito Victolero. Nagdi-deliver ng goods para kay Coach Chito ang bagong Big 3 ng Hotshots. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, saktong 1 linggo bukas, tatangkain ng Barangay Ginebra na sundan ang kanilang malaking panalo laban sa kupunan ng Northport. Ngunit kung natambakan ng Gin Kings ang Arvin Tolentino Les na batang Pierre, beware at baka magkaroon sila ng malaking problema laban sa kupunan ng NLEX na pinangungunahan ni Robert Bolick. Sa huling panalo ng Road Warriors ay nagtala si Berto ng 22 points, 7 rebounds and 6 assists. Malayo ito sa sinasabi ng ilang vloggers na wala na raw ganang maglaro si Bolick under Jong Wichiko na kesyo gusto na rin itong magpa-trade. Sang-ayon pa kay Berto, lumalalim daw ang confidence ng buong kupunan sa sistemang pinapatakbo ng kanilang coach na nakaangkla sa magandang player and ball movement. Nasaan yung kiniklaim ng iba dyan na gusto na raw kumalas ng mga players sa kupunan ng NLEX? Kaya nga po lagi kong paalala sa mga netizens, huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Anyway, ang kupunang ito ng Road Warriors ang haharapin bukas ng Barangay Ginebra. Tatangkain ang mga mag-aalak na pagandahin ang kanilang 2 wins, 1 loss record. Abangan natin kung masusundan ni Jason David ang kanyang magandang performance laban sa kupunan ng Northport. Kung may chismis na hindi na masaya si Bolick sa pamamalakad ni Jong Wichiko, hindi rin ligtas sa ganitong alimuom ang Barangay Ginebra. Na keso si ganitong player daw ay hindi na kontento sa coaching style ni Tim Cone, kaya gusto na lang daw nilang bumalik sa dating team kung saan sila nanggaling. Inuulit ko, huwag tayong maniwala agad sa ganitong mga sabi-sabi. Lumalabas ang mga ganitong chismis kapag napagtatatalo ang isang team. 3 beses nang nabigo sa finals ang Ginebra kaya ginagawan ng intriga. Paniwalaan lang natin ang mga trade kapag una na itong ini-announce ng PBA. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Marami na namang pinabibilib ang Magnolia. Mainit na mainit ang simula nila ngayong Philippine Cup. Wala pa silang talo sa unang 5 laro. Pero ang tanong ng mga fans, totoo na ba yan? Baka naman sa umpisa lang yan. Maraming beses nang pinangunahan ng Hotshots ang team standings, ngunit kinakapos sa dulo. Kumbaga bumabandera ngunit nagkukulaps habang papalapit sa finish line. Kaya ikinapit sa kanila ang tag na Intro Boys. 7 taon nang uhaw sa kampyonato ang Hotshots at ito ang gustong wakasan ng tropa ni Chito Victolero. At kung papalarin kung magtutuloy-tuloy ang magandang performance ng kupunan, ang conference na ito ay magiging revenge of the Intro Boys. Nariyan pa rin ang deadly tandem ni Mark Barroca at Paul Lee at isama na rin natin sina Ian Sanggalang at Calvin Abueva. Ngunit nagsisimula ng mag-take over ang bagong Big 3 ng Hotshots, sina Xavier Lucero, Jerome Lastimosa at Peter Alparo. So far ang tatlong ito ang pinaka-consistent sa hanay ng Hotshots, with Lucero averaging 19.4 points, 7.8 points, rebounds, 2 assists and 1.2 steals per game. Habang si Lastimosa ay nag-a-average ng almost 10 points, 2.8 rebounds and 3.6 assists.
At isang revelation si Alfaro na nagpo-provide ng energy at may matalas na 3-point shooting. Malaking bagay ang tatlong player na ito na magiging karagdagang armas ni Chito Victolero upang maipagpag ang tag na Intro Boys. Tingnan natin kung kaya nilang ipagpatuloy ang magandang performance kapag nakaharap na nila ang ibang malalakas na team. Napataob na nila ang SMB at maraming nag-aabang kung kaya rin ba nilang lakdawan ang Barangay Ginebra at ang Tok and Tex na nag-aambisyon ng Grand Slam. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Nestor Karandang. Salamat sa suporta, idol. Salamat sa panunood. Sa iyo rin, Nelson Reyes. Salamat sa suporta, idol. Salamat sa panonood. Sa iyo rin, Herminia Balingep. Salamat, andyan ka ulit. Nandyan ka na naman. Sa iyo rin, shout out, Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Happy watching, kabayan. Sana magaling ka na. Sa iyo rin, George Tolentino. Yes, salamat. Salamat sa tiwala. At sa iyo rin, shout out, Merson Kabadi Vlog mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Sa iyo rin, shout out, Marcelo Tisalona. Tamakas. Sayang si Javi Gomez Tiliano. At sa iyo rin, Rosemary Juan. At sa iyo, Via. Happy watching. At sa iyo, shout out, Julius Cruz. Salamat sa suporta. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.